Now, ito pong message natin today, may kinalaman po ito on how to encourage yourself. Kasi nga po, ang 2024 is fast approaching. Malapit na siyang matapos. Okay? And first, meron po akong question sa inyo. Itong matatapos na taon na to, this 2024, when you are down, siguro nakaranas ka during the year na down ka, you're in trouble. Pero ang tanong po is, paano mo ba ina-encourage yourself na magpatuloy? Di ba? Meron nga commercial, kung naalala ko nung bata kami, I don't know kung ngayon napapanood pa natin, di ba? Ang question, bakit ka bumabangon? Di ba? Marami sa atin bumabangon tayo because of our dreams, because of our goals, because of our purpose. Bumabangon tayo dahil sa pamilya, di ba? So, bakit ka bumabangon? Now, the question this morning is, paano mo ina-encourage yung sarili mo na magpatuloy? Kasi itong 2024 talagang punong-puno ng challenges. Amen po ba? Punong-puno ng challenges. Hindi natin may tatanggi talaga na merong time sa atin na talagang gusto na natin mag-quit, gusto na natin mag-give up. Pero praise God, God is so good. Talagang nandyan ang Panginoon na He's always with us. Kanina yung kanta natin, di ba? At di niya talaga tayo hahayaan, di niya tayo talaga pababayaan. Again, paano mo ina-encourage yung sarili mo na magpatuloy? So, please join me in reading this sermon text this morning. Okay? At ito rin po yung title ng ating message today. Ang title po is, I Will Remember the Works of the Lord. Okay, makikita po natin yan in Book of Psalms, chapter 77, verse 11. Sabi po dito, I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember your wonders of old. Alam niyo po, during mga last days ng bago matapos ang mga taon, mapapanood natin sa TV, even sa mga social medias, di ba? Panay-panay na nakikita natin ng mga throwback na. Di ba? Mga throwback na yan, makikita mo yung mga pictures mo, even if you watch televisions, makikita mo sa mga news, pinapalabas na dito yung mga significant events of the past years, di ba? Mga significant triumphs, and makikita mo rin yung mga failures of prominent people, di ba? Nandyan yung mga natural disasters. So nagkakaroon na ng mga throwback. Doon sa bagong matapos ang isang taon, andyan din yung disasters ng mga bagyo, di ba? Kailan lang si Pipito, nandyan si Christine, di ba? And then may mga economic challenges, nandyan yung mga prices going up and down. Napapansin nyo? Na ano yan, na-highlight yan, especially before end of every year. So, nandyan din yung mga death of celebrities and leaders. Now, again, church, but if you review the past year of your life or mga past yesterdays of your life, ano ang mag-a-appear sa listahan mo? Meron bang mga unexpected event that caused you to question God? Di ba? Pag tiningnan mo yung listahan mo ng mga nakalipas, marami ba dyan yung bakit Lord? Di ba? Bakit Lord? Ba't ganun? Ba't ganun nangyari? Okay? Or mas nakikita mo yung deeply na experience mo yung goodness ng Lord? Alin doon yung mas marami doon sa listahan mo? Kasi ito pong Psalm 77, one of the context here is, ito kasi yung, it tells us the cries of a person in distress. Pag binasa mo yung Psalm 77, who felt as if God is no longer cared. Okay? So, para bang pakiramdam niya, iniwan na siya ng Diyos. Parang pakiramdam niya, parang nakalimutan na siya ng Panginoon. So, sabi dito in Psalm 77 verse 9, has God forgotten to be gracious?
Has He slammed the door on His compassion? So, minsan ba naririnig natin yung sarili natin, again, sabi nga, looking back, itong matatapos na taon na to, narinig mo rin ba yung sarili mo na sinabi ito na, Lord, nasan ka? Ba, natutulog ba ang Diyos? Ba't parang hindi na ata siya nagkikare sa akin? Para nakalimutan mo na ata ako. Now, in Psalm 77 verse 11, and yet, sabi ko nga po sa inyo, it tells us the cries of a distressed person. Pero kahit ganun yung kalagayan nitong psalmist na to, and yet, even in his anguish, or even in his pain, even siya nakakaranas ng hurts, mas pinili niya. Sabi ng Psalm 77:11, but I will remember the works of the Lord. Surely, I will remember your wonders of old. So, dahil mas pinili niya, yes, hindi po natin may tatanggi na meron talagang pain. Hindi natin may tatanggi na sometime or another, meron talagang hurts. Pero gusto kong makita natin itong psalmist na to, na in the event of his anguish, mas pinili niya talaga na alalahanin yung mga magagandang ginawa ng Panginoon. At yun po yung point ng ating message this morning. So ang naging result nito was a renewal of trust and hope kay Lord. So again, church, how about you? As you look back, itong 2024, over these past years, anong naalala mo? Kaya po itong message na to, before year end, gusto ko talaga ma-encourage tayo. Kasi ano nga bang naaalala mo? Every time na matatapos itong taon na to, o may mga matatapos na mga taon, anong maalala mo? Blessing or suffering? Pero I encourage you, church, remembering the blessing and the victory of the past. Okay? Alam niyo po, one of the battle that we all have to fight is the battle of discouragement. Sino ba sa atin ang hindi na-discourage? Lahat po tayo nakaranas ng ganito. When our dreams doesn't always happen on, of course, on our timetables, we go through disappointments, and it's easy to lose our enthusiasm. Diba? Nawawalan na tayo ng gana. Well, of course, purihin ng Lord, praise God. It's good to have family, friends that encourage us. It's good to have a coach. It's good to have a teacher or a pastor or yung ating po mga cell leaders that help us on. But one thing, alam niyo po ang natutunan ko, that other people cannot keep us encouraged at all times. Hindi ba? Isa yan sa natutunan ko talagang, kaya sabi ng Bible, kay Lord ka talaga mas umasa. Mahirap kasi minsan umasa sa tao, kasi kadalasan sila ay paasa. Tama po ba? Pero, church, again, let me share with you na ito talaga natutunan ko eh. Talagang, well, again, it's good, meron kang family, meron kang teacher, meron kang pastor, na nag-encourage sa iyo, pero hindi sila talaga at all times nandyan eh. Well, of course, they may give you a boost and may have helped us from time to time, but if you really want to be encouraged, yan yung ating keyword this morning, yung encouragement. Ma-encourage tayo day by day, di ba? That encouragement must have come from the inside. Learn to encourage yourself in the Lord. At ito po yung ginawa ni David. At ito po yung ginawa ng psalmist. Again, let me reiterate this passage, Psalm 77:11, I will remember the works of the Lord. Church, isinulat po ito in the midst of his anguish. Ikaw yun, ako yun. Dumadaan tayo doon sa ganong kalagayan. Looking back, from January or siguro even the past years, looking back, ano nga ba yung marami? Bakit Lord ba? O praise the Lord. I will surely remember your wonders of old. Si David, if you will read
is his story, okay, reading yung mga kanyang mga penend na mga stories niya, he had suffered a major problem. Sabi nga, sino bang hindi dumaan sa mga problema? Diba? Iba-iba nga lang tayo ng pinagdadaanan. One of the most difficult times sa buhay ni David, yung his city has been destroyed. Kinidnap yung family niya, di ba? And yung kanyang close ties na mga men, mga soldiers niya ay tumalikod sa kanya. Tingnan mo yung experience na yon. At kung titingnan mo yung situation, parang impossible na, di ba? And David could have easily been given up. Pwede na siyang ma-defeat ng mga depressions. Pero dito, sabi ni David, in-encourage niya yung sarili niya. Kanino? Kay Lord. In Psalms 37:4 says, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Di ba? Ang problema kasi mga kapatid, puro tayo desires. Ang dami nating desire eh. If I'll ask you today, ano ba? Ang dami mo mga dreams, ang dami mo mga desires. Pero sabi ng Tagalog version, hanapin mo kay Yahweh ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Nasaan ba sa equation nung desire mo si Lord? Kasi ang problema, kung saan-saan kasi natin hinahanap yung ating kaligayahan. Nakakalimutan natin na there's always a void, there's always a space salaga sa heart natin na wala talagang makakapag-feel talaga niyan, kundi si Lord lang talaga. Amen. Ang sabi ng Bible, delight yourself in the Lord. So, church, alam ni David itong principle na to eh. During the problem, he wasn't depending on anybody. Even in his family, even in his friends or colleagues, he knows how to encourage himself from within. Amen. Kasi sometimes, when you needed the most, the people you are counting on to help you up, unfortunately, wala sila doon. They won't be there for you. Di ba? Yung kung kailangan mo sila, wala sila. Your friend is out of town, your spouse is busy, your mom, your dad, your co-workers, your parents, your pastor is not available, or they are preoccupied with their own problems too. Di ba? Yung sinasabi natin, kailangan mo sila, nga lang preoccupied din sila sa kanilang mga kanya-kanyang mga problema. Tama po ba? But God is always there for us. So, when you learn to delight yourself in the Lord, there's a real freedom. Amen. Tingnan mo nga, balikan mo nga yung 2024 mo. Di ba? Gaano karami yung panahon na ikaw nag-self-pity. Di ba? Nagmukmuk, nagtago, hindi nagpakita. Tama? Nag-blame. Amen. Kasi yun ang tendency nun eh. Ang tendency kasi nun, pagka meron tayong mga problema, may pinagdadaanan tayo, ayaw natin i-take yung ating own responsibility. Maghahanap tayo ng i-blame. Diba? Tawag dyan, blame tossing. Para at least ma-justify natin yung ating pagse-self-pity. Amen. Sino dito yung ganon? Umamin. Diba? Papatay-patay ka pa ng ilaw, nandun ka sa corner. Di ka kumakain, wala kang kinakausap. Di ka nagpapakita. Tama. Because you're feeling depressed. You're feeling discouraged. Pero David knows this principle. Delight yourself in the Lord also. And He will give you the desires of your heart. Amen. Alam ni David yung key to success para ma-overcome niya yung ganong pakiramdam. He knew how to encourage himself from the inside. Now, kaya pala itong Bible, sabi ng Romans chapter 15 verse 4,
Kaya pala, sabi dito, for everything that was written in the past was written to teach us. Kaya pala ito nakasulat, kaya pala ito sinulat ni David. Kaya pala yung psalmist, gano'n na lang yung kanyang pakiramdam, isinulat niya. Ang dami, even if when you read the Bible from old to new, sabi dito, everything that was written in the past was written to teach us. Binigyan na tayo siguro ng heads up. Sabi ng Bible, ito ha, habang nandirito kayo, you will face troubles. Diba? Tapos kayo magtataka-taka ka, bakit kaya nagkaganto? Meron nga, hanggang nandito ka. Hanggang nandito ka sa mundong ito, that you will face trouble. So that through the endurance taught in the Scripture, yun din naman yun. Kaya pala isinulat yan, ipinakita rin naman nila kung ano yung ginawa nila. Sabi ni David, I delighted myself in the Lord. Ito yung ginawa ko. Sino ba sa atin ang walang problema? Sabi ni David, sino ba sa atin ang walang pinagdadaanan? Pero nakita ko ito yung dapat gawin. So that through the endurance taught in the Scripture and the encouragement they provide, we might have hope. Alam nyo ba kasi ang problema kadalasan, nagsisimula ang depression when you are alone. Kaya pala sabi ng Bible, forgetting not the fellowship. Di ba? When you're alone, kung ano-ano pinag-iisip mo, overthinker. Amen? Tahimik kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan. Alam mo ba na gustong-gusto ni Satan na pinapaalala sa'yo yung mga failures mo? When you're alone, diba? When you're alone, diba? Ikaw, sablay ka talaga. Diba? Mapaalala niya yung mga problema mo. Ayan na, diba? Parating na yung mga bayaran mo. Diba? Di mo alam kung anong gagawin mo, diba? Ano sabi ng asawa ni Job, di ba? Pa-Diyos ka pa, mamatay ka na. Isumpa mo na ang Diyos. Di ba? Ganun si Satan eh. Di ba? Gustong-gusto ni Satan na ipa-replay sa atin yung mga failures, mga problema natin. Then you will feel discouraged. Kaya nga may kasabihan tayo, when you're alone, bantayan mo yung iniisip mo. At pag may kasama ka, bantayan mo yung sinasabi mo. Amen. So, David begin to replay. Ayan, replay. Na-experience yun na ba yung nakapanood ka ng magandang movie, tapos 2, 3, 4 na beses mo siyang pinanood? Na-experience ka na ng ganon? Replay ka ng replay. Ang hirap lang i-replay ng Batang Quiapo, no? Haba eh. Tsaka yung probinsyano, 7 taon mo i-replay yun. Pero kidding aside, di ba? Parang ang sarap ulit-ulitin na yung mga songs that reminisce, di ba, yung mga past, di ba? Ang sarap pakinggan, di ba? Yung mga kinakanta natin kanina, it was an old songs, pero ang sarap pa rin kantahin. Kasi it reminds us of something, di ba? So David began to replay, remember the victories God had given him in the past. Okay? And yun yung key to overcome disappointments. Psalm 77:11, sabi ng psalmist dito, I will remember the words. Again, church, ulitin ko nung isinulat itong psalmist na to, siya po ay dumadaan sa pain and hurts. Pero siguro marami sabi niya, so kesa isipin ko itong mga problema ko, isipin ko na lang yung mga magagandang ginawa ng Lord sa akin. Tama. Kasi it's a choice. Kaya nga sabi natin, happiness is a choice. Praise. Ayun. Thank you po. So, tingnan nyo po, pag binasa mo yung story ni David, sino yung isang karakter na maalala natin? Si Goliath. Tama? David and Goliath. So, Goliath represents huge, big, giant problems sa panahon natin today. Okay. So, naalala mo ba yung mga huge, big, giant problems na pinagdaanan mo? Nandyan siyempre yung mga disappointments, discouragement. Pero
naalala rin ni David kung paano niya, bago niya i-overcome si Goliath, bago niya labanan in a battle si Goliath, ano yung nire-replay niya sa mind niya? Sabi ng 1 Samuel 17 verses 34 to 37. Tingnan niyo bago niya hinarap si Goliath, meron muna siyang ni-replay sa mind niya. Okay? Sabi ng 1 Samuel 17, 34, 37, "But David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep." Alam mo naman natin na talaga nagtetend, nag-aalaga ng mga tupa si David. Okay. Now, syempre, pag nag-aalaga siya ng mga tupa, doon sa desert or sa wilderness, nandun, hindi niya makikip o ma-avoid na wala talagang lion or bear na i-attack talaga yung mga alaga niya. Okay. Now, sabi dito, "And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock," di ba? Kasi talagang sasakmalin talaga ng leon o ng bear, isa sa mga alaga niya, out of the flock. Sabi din verse 35, "I went out after it and struck it and delivered the lamb from its mouth." Talagang ganun katapang si David, Pero mo, subo-subo na ng leon yung isa sa mga alaga niya, pero aagawin niya pa yon. Okay. "And when it arose against me, I caught." Sabi gano'n. Pag yung lion o yung bear na yon ay ako naman ang sasakmalin, "I caught it by its beard." Grabe, no? So, nakakikaya nyo ba yon? Ipis nga lang Di ba? Ito talagang, na-imagine ko talagang dadakutin niya talaga yung beard, ng leon. Grabe, no? "And struck and killed it. Your servant has killed both lion and bear." Ito na kasi yung kausap niya si King Saul kasi bata lang siya Sabi ni King Saul, kaya ante si Goliath? Di ba? Now, your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God. Moreover, David said, eto na, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, he will deliver me from the hand of this Philistine." Ano ibig sabihin nito? Sabi ni David, yung Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay kahapon, siya rin yung Diyos na magbibigay sa akin ng tagumpay ngayon. Wow. But how about you, church? Do you remember how God helped you solve your problems? Big problem as Goliath. But sabi nga natin, meron kasi tayong God, meron tayong Father in heaven, di ba? Na nandyan siya talaga, hindi talaga tayo iwanan. He'll give us victory. He'll give us victory. So, when David nire-replay niya nire-remember niya over and over again the goodness and faithfulness of God, yung kanyang lakas began to fill his heart. At nagkaroon siya ng new vision of victory. Ayan. Alam nyo, old song ito, naalala ko lang yung lyric. Kasi sabi ko nga, yung from within, dapat alam natin na meron tayong lakas. Meron lang akong lyric na naalala when I was young. Meron kasing kanta na sabi dito, alam ko, yung iba dito, alam nyo, no? Sabi dito, "Too many walls have been built between us." Alam nyo yon? Hindi nyo alam, no? Kasi puro kayo bini. "Too many dreams have been scattered around us." Di ba? Dami talagang mga troubles, pero tapos yung mga dreams scattered na around us, nandito ako. "If I seem to give up, then I'll never win. But deep in my heart, I know the strength is within." Amen ba? There is power working within us. Ang sabi ng Ephesians 3:20. There is power working within us. So, dahil alam mo na merong power, strength within us, lumalakas ang loob natin. Diba? At ganoon yung ginawa ni David. Nire-replay niya yung mga victories of the past. Kaya, church, do not allow your problems lose your focus.
When we are in difficult times, we are tempted to give up. Ilang beses ngayong 2024 lang, pinangarap mo at pinlano mo nang mag-quit. Dami na, no? Gusto ko na mag-quit, ayoko na, ayawan na. Maybe you just received a bad medical report, di ba? Nung na-receive mo. Struggling into a relationship, struggling in your finances. So, church, instead of dwelling in prison by all negative issues of your life, at ito talaga yung gustong-gusto talaga ng devil i-replay sa'yo at lahat ng mga reasons why it won't work out. Diba? All the reasons na ipapakita ng devil sa'yo na it's impossible. But church, no. We need to change the channel. Kasi, especially when you're alone, diba? Hindi mo na-realize, nanonood ka. Amen. You're watching most kadalasan yung mga negative issues of your life. So you need to change the channel. Alam mo ba yon? Alam mo ba na you have the power to change the channel? Alam mo ba na meron kang remote control ng iyong mga iniisip? Tama, di ba? Kaya mo naman Kaya mo. Tama? Hindi nga, church. Do you agree? Do you agree, di ba, na pagka gusto mo, napapalitan mo yung channel? Totoo yun, napapalitan mo. Ayoko isipin to, ayoko. As pipiliin kong isipin yung mga magagandang bagay na ginawa ng Lord. Di ba? So start replaying like David all the good times that God has helped us. The times God has protected you, yun ang, di ba? Isipin mo lang, ito yung mga panahon na ako'y pinrotektahan ng Panginoon from those accidents. Di ba? Isipin mo yung mga magagandang bagay. Church, alam mo sa totoo lang, kanina habang nag-worship tayo, talagang mas pinili kong isipin yung mga magagandang bagay kasi yung mga panahon na yun yung masaya ka. Yun yung binless ka. Isipin mo, ulitin mo yung pagka si Devil ay nire-remind ka na ng mga negative issues of life. Isipin mo na lang yung panahon na ikaw ay na-promote. Di ba ang saya-saya mo? Isipin mo na lang yung araw na ikaw ay binless ng Panginoon with a new beautiful child. Diba? Isipin mo na lang yung mga blessing. So, ito yung mga channel na kailangan mong pinapanood in your mind. Because the mind is the battlefield. Diba? Diyan si Satan talaga naglalaro sa mind natin. Kaya sabi ko sa inyo, bantayan ninyo sarili nyo when you're alone. Kasi the devil will do everything para talagang ma-consume yung mind natin, ma-replay natin yung mga negative issues of life. Kasi, church, I believe, every one of us has seen the hands of God at work. Tama ba? Hindi natin matatanggi yun. Hindi natin matatanggi na ang Diyos naman talaga, nakita naman talaga natin na kumilos sa life natin, that God is really good. Tama? Hindi mo na siguro na-appreciate. Hindi mo lang na-appreciate kasi bari siguro iba yung hinihingi mo, pero ibinigay ng Lord iba, pero all things work together for good to those who love the Lord. Diba? Naniniwala ako, kung tatanungin ko po kayo isa-isa, at talagang makikita mo na ang Lord talaga may ginawang mabuti sa'yo. At isa sa mga magandang gawin natin, mga kapatid, is i-replay na lang natin yung mga victories of the past. Instead na alalahanin mo yung mga pangit, ikaw din talaga, alam mo, maraming mga effect yan, di ba? Kaya kita mo, tagal-tagal mo na nagugluta, hindi ka pumuputi, di ba? Tagal-tagal mo nang nagpapa-inject, di ka kumikinis. Kasi naman, sa mind mo, kung ano-anong pinag-iisip mo. Amen. Mga brothers and sisters, church, as you remember the great things God has done in your life, faith will fill your heart. Strength and encourage will come from the inside. Nandun yung battle inside. So no matter how big problems you are facing right now, no matter how difficult it looks, I know in my heart, hindi ako dadalhin ng Lord dito sa kalagayan, sa sitwasyong ito, para iwanan lang ako. Wow, di ba?
God is good. God is good. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Sabi ko nga po sa inyo kanina, I'm sure. Siguro iba lang yung focus mo. Pero if you will just sit back and think about the goodness of the Lord, marami kang makikita great things na ginawa niya sa'yo. Di ba, naalala mo ba nung bigyan ka niya ng anak na matagal mo nang pinagpipray? Yan ang panoorin mo ulit. Di ba, excited ka, naalala mo yun? Dapat nare-replay mo yung mga blessings, mga miracles in your mind. Okay? Naalala mo ba nung araw na binigyan ka ng bahay ng Lord? Naalala mo ba nung na-approve ka doon sa sasakyan mo, binigyan ka ng Lord ng promotion? Di ba? Naalala mo ba nung pinagaling ka ng Lord? So go, replay those victories in your mind. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So if you want to keep yourself encouraged, keep watching the right channel. Kasi alam niyo po, you'll never be defeated and discouraged as long as you're thinking of the goodness and the love of God. Kakalimutan yun, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord at hindi ka niya pababayaan. Dapat maliwanag sa puso mo yon. Kasi alam niyo po, every time I see and speak about God's goodness, na-encourage kasi ako eh. Encourage ako, yung faith ko getting stronger and stronger. And, tinan nyo to ha. Sabi ko nga, sino bang walang problema? Sino bang walang pinagdadaanan? Pero tayo naman, lahat tayo, nakita rin naman natin na binless din naman tayo ng Lord. Diba? Sinagot din naman, Lord, yung mga prayers mo according to His will. So, ano ba ang hindi kayang ibigay ng Lord sa atin? Dapat naiisip mo rin yan eh. Itong bagay na to, maliit lang kay Lord to, kaya-kaya niya ibigay sa akin to. As long as according to His will, ha? Again, ha? Okay. Now, o nga naman, no? Kung isipin mo, sabi ko, ito dapat yung nire-replay mo ng mga scripture sa mind mo eh. Romans 8:32. Sabi dito, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ibig sabihin, kung si Jesus Christ ibinigay ng Father, ano ang hindi niya kayang ibigay sa'yo? Tama? Kung si Jesus ibinigay sa'yo, how much more kaya yung bahay na hinihingi mo? How much more yung promotion na hinihingi mo? Yung sasakyan na hinihingi mo? Yung baby na hinihingi mo? Yung healing na hinihingi mo? How much more? Kung si Jesus nga ibinigay. So think about the goodness, the faithfulness, and the love of the Father. Amen. Pero nangyari po ba yan during this year? O puro lang, Lord, bakit? Puro bakit? Puro if questions. Pero ulitin ko, ganun pa man, sa kabila ng mga anguish mo, ng mga pain at saka mga hurts mo, si Lord naman, alam mo, yan ang nakita ko eh. Alam mo, in my walk, Christian walk talaga, nakita ko, pag mayroong mga trouble, nandyan lagi si Lord, naka-ano ka agad eh, naka-comfort agad eh. Meron siyang paraan kung paano ka rin pasasayahin ni Lord eh. In the midst of your troubles. Na-experience niyo yun? Amen. Na alam mo yung peace na yon na promise ng Lord, hindi mo mabibili yun. Kahit karami pera mo, hindi mo mabibili yung peace na pangako ng Panginoon. Kanya lang talaga galing yon. So the key to David's success is found in the fact that despite the negative circumstances all around him, he gets his strength from the Lord and remembered what God had done for him in the past. Yun ang key, church. Talagang alam ko, hindi natin tinatanggi, ulitin ko po, nandyan ang pain, nandyan ang hurt. Pero instead, na tayo po yung mag-dwell, yun na lang lagi nating naiisip, isipin mo na lang na matatapos din yan. Di ba ako, ganun na lang pag-asa kay Lord, matatapos din yan. Di ba naman matatapos yan, dalawa lang yan, matapos yung problema, o ikaw ang unang matapos. At least, may natapos. Tama? Amen. Kasi, wag naman umabot doon sa sobrang tindi ng mga problema mo, iniisip mo mag-second coming na kaagad, ha? Di ba? Wag muna.
Pero okay naman yun. Pag dumating yun, ready ka ba? Okay? So one of the greatest ways to encourage ourselves is to remember what the Lord has done for us. No one else can truly know how the Lord has provided for. Walang ibang makakaalam nito kundi ikaw lang talaga eh. Diba? Ikaw lang, sa sarili mo lang talaga. So, focus mo na lang yung heart and mind mo doon sa kabutihan sa ginawa ng Lord sa'yo. So, since na malapit na matapos ang 2024, Church, I encourage you to reflect. Alam nyo, it's good for us, for each of us to periodically take time to make inventory of our life. Kaya nga, itong message na to, inventory ito eh. Diba? Inventory ito ng buhay natin bago matapos ang 2024. Siyempre sa goodness ng Lord, siyempre doon sa mga Alam mo ba na ngayon pag nag-inventory ka, masasabi mo na, grabe, tindi nung pinagdaanan ko last 6 months. Pero nalampasan ko. Thank you, Lord. Amen? Diba? So take inventory. And then remembering the blessing, kasi it serves as an antidote for life's discouragement. Okay? And in turn, it makes for victorious Christian living. Okay? So as we review our individual blessing, yan, sabi ko nga, pag ikaw nag-iisa, siguro i-replay mo lang, reviewin mo. Itong 2024, think about these blessings, di ba? Isipin mo, ngayong umaga na ikaw ay nagising, blessing yon. Di ba? Sabi nga natin, anong unang-una mong nakikita pag gising ng mata mo? Pag nakita mo yung kisabi, di ba? Tapos nahawakan mo pa yung kumot unan mo, buhay ka pa. May dahilan ka na para magpasalamat. Amen. Kung na-experience mo yung freedom, di ba? Tayo, experience natin yung freedom ngayon, pero in other countries, nandyan yung mga rumors of wars, di ba? Nandyan yung gera. Nandyan yung dumaan na bagyo, praise God, at tayo po ay pinag-ingatan ng Panginoon, hindi tayo yung kabuhayan natin, hindi tayo na masyado naapektuhan, di ba? Siyempre, mga loved ones natin nandyan pa, di ba? You are more blessed. Diba? Kung ikaw ay meron kang pera sa bulsa mo, meron kang pangkain, pang Jollibee, pang McDo, diba? You are blessed kasi at least hindi ka nanghihingi ng kakainin mo. Be thankful. Lalo na ito, pag ikaw ay nagbibigay. Kanina nung nag-pass ng offering, ng tithes and pledges, talagang kailangan nagpapasalamat tayo. Lord, thank you kasi meron akong pang-share, meron akong pang-bigay. Tama ba? Kasi Lord, salamat dahil ako yung nagbibigay, hindi ako nanghihingi. Anong gusto nyo? Nagbibigay o nanghihingi? Diyan sa kaliwa, anong gusto nyo? Nanghihingi, nagbibigay? Ano, hindi sumasagot ng mga... Ano gusto nyo? Yung nanlilibre o nililibre? Nililibre? Mas masarap yung ikaw yung nanlilibre. Tama. Tama ba? Kasi blessed ka. Ikaw yung meron. Anong gusto nyo? Ito, ano lang naman to, para lang magising kayo. Anong gusto mo? Yung pag pumunta ka sa restaurant, binigyan ka ng menu. Saan ka tumitingin? Sa kaliwa, sa kanan? Kaliwa. Ibig sabihin, meron kang financial freedom pag sa kaliwa. Hindi mo titingnan yung presyo. Di ba? Tama? Yabang mo, di ba? Order ka, 3 nito, 2 nito, 3 nito. Nandun ka lang naman sa parisan. Pero kidding aside, di ba? Yung praise God, yun yung sinasabi ko eh. Ang dami nating dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Amen. Hindi lang kasi natin na-appreciate yun. Alam niyo ba sa ibang bansa, wala silang freedom na kagaya natin ganito nakakapag-worship? In China, in Middle East, di ba? Wala silang ganito. Tayo nga may freedom na mag-worship. Tapos ikaw, minsan nandyan, minsan wala. Pero sa ibang bansa, alam niyo, ba nakwento ko na sa inyo, di ba? Nakwento ko na sa inyo, during the time, long time ago, sa China, mayroong missionary na
Siyempre, wala silang Bible doon. Ang ginagawa ng missionary, every time magbibisit siya doon, nagkakabisa siya ng 10 chapter. At every time na pupunta siya doon, i-recite niya, isusulat ngayon ng mga nandun. So, nakabuo sila ng Bible. Kasi hindi siya pwede magdala ng Bible pero kabisado niya. Pero ikaw, ano kabisado mo? Jesus wept. The shortest verse in the Bible. Kaya, church, if you can attend a church worship service without fear of harassment, arrest, and torture, napaka-bless natin. Napaka-bless natin. Kung ikaw, meron kang pagkain sa loob ng refrigerator mo, meron kang pagkain, meron kang damit sa iyong closet, meron kang bubong kahit may tagas, may tulo, still blessed ka pa rin kasi meron kang place para matulugan. Di ba? So nare-realize nyo ba yun? Kasi alam nyo, dapat lagi nating nare-remember yan, yung mga ginawa ng Lord, yung mga blessing ng Lord sa atin. Kasi I believe, number one, most blessings are taken for granted. Di ba? Ang tao kasi complain eh. Grabe naman, adobo na ang ulam, nagreklamo ka pa. Diba? Adobo na naman. Buti nga ikaw may adobo. Listen. Bukas, Monday. Tama ba? Monday bukas, no? Yung trabahong lagi mong narereklamo, milyong tao ang nangangarap niyan. Diba? Ano, trabaho na naman. Buti nga ikaw may trabaho. Diba? Yung anak mong makulit, ilang mag-asawa ang gustong magkaanak. Yung school, youth, diba? Yung teacher na lagi mong nirereklamo, ilang estudyante ang hindi kayang pag-aralin ng magulang. Buti nga ikaw nag-aaral. Diba? Kayong mga mag-aasawa, lagi mong nirereklamo yung asawa mo. Pero alam bang napaka-bless mo kasi nagustuhan ka niya. Kahit masamang. Amen. Totoo naman, di ba? Sabi nga, natatawa nga ako ngayon, lang nakikita ko ngayon lagi, nandun, nakakalat, yung toyo na lang. Hindi na yung tao Pero totoo naman, kung titingnan mo yung asawa mo, napaka-bless ko kasi nagustuhan ako nito. Tama ba? Amen. Amen. Bahala kayo. Sabi ko nga, basta ako, magpapasko akong may magandang asawa. Bahala kayo. Amen. And size 9 nga pala US. Pero I learned to be, di ba last message natin last Sunday, I learned to be grateful. Kasi it's an antidote. Antidote siya, remedy, cure siya doon sa mga depression. Kasi ang lagi mong hinahanap, yung wala ka. Pati hindi mo pasalamatan kung ano yung meron ka. Diba? Tingnan nyo look at this. What you are willing to pay. In the time of tragedy, to restore something, napaka-bless natin. You know why? Kung healthy yung kidney mo, maraming gustong bumili niyan. Tama? Di ba, meron tayo dati pa matagal na, sabi ko, you are rich. Alam mo ba, you are rich? Sabi mo, sa katabi mo, you are rich. Akala mo kasi poor ka Kasi ano daw yan mentality daw yan, yung poverty. Pero totoo, ikaw ay rich. Rich ka. Okay. Paano mo nalabat ko nasabing rich ka? Magkano ang mata ngayon? Magkano ang kidney ngayon? Alam nyo ba sa insurance, mahal itong mahal to Kung titingnan kita ngayon, makikita ko, milyonaryo ka You are rich. Diba? Kasi ang daming gustong bumili ng healthy mong mata. People sometimes doesn't know how to appreciate blessings. And most of the times, blessings are taken for granted. Next, I believe, kailangan talaga natin remember what the Lord has done kasi blessings are realized pag nawala na sila. Di ba? Kadalasan nare-realize mo lang nung nawala na, sayang, dapat pala noon pinagbuti ko na.
Di ba? Noon, binless na ako ng Lord, napakarami ko ng pera noon, o noon, ganto. Nare-realize na lang pag wala na sila. Consider Job. Si Job, alam mo, pag binasa mo ang book of Job, from chapter 1 to chapter 40, makikita mo talaga yung anguish talaga niya. Di ba? Nandun yung story na talagang siya talaga nawala ng anak, di ba? Nagkasakit siya, yung kanyang kabuhayan nawala, di ba? Yung mga kanyang kaibigan, kinokondem pa siya, nagkaroon pa siya ng nager na asawa. Pero mo yun, lahat yun, di ba? Lahat yun. Pero tinan ninyo. Again, like the psalmist in Psalm 77 and consider Job, in Job 37:14, ang sabi ng Lord kay Job, Job, pakinggan mo to, hear this. Stop. Kasi nagre-reklamo na si Job eh. Ikaw kaya? Nagre-reklamo ka na rin ba? Sabi ng Lord dito kay Job, stop. Consider the wondrous works of God. Marahil siguro sinasabi ng Lord, sabi ng Lord kay Job, Job, tigil mo na yung pagre-reklamo mo. Wala kang mapapala. Di ba? Sasakit lang ulo mo. Di ba? Mag-self-pity ka lang. Di ba? Walang mangyayari. Ang gawin mo na lang, consider the wondrous works of the Lord. Isipin mo na lang kung ano ang mga ginawa ng Panginoon sa iyo. So, it's time, in other words, in effect, it's time to count your blessing. Nasubukan nyo na bang mag-count ng blessing? Hindi, kasi syempre, iba kasi ang ina-expect natin eh. Pero sa totoo lang, God is so good. Talagang hindi naman talaga Lord nagpabaya. Iba lang kasi yung ina-expect mo. So, church, number 3 is, wag mong kakalimutan that you are blessed. 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, alam mo ba bakit ganyan ka? Kasi, bakit ka nagre-reklamo lagi? Kasi ang hinahanap mo yung wala ka. Hindi mo na-appreciate kung ano yung meron ka. At kung lagi mo na lang titingnan, church, kung ano yung meron yung ibang tao, maiinggit ka lang. Sa totoo lang. And then you'll develop an attitude of self-pity. Lord, bakit sila may ganon? Bakit sila may ganon? Alam mo ba bakit sila mayroong ganon? Because there is something. Marahil meron silang ginawa na hindi mo ginagawa. So instead na hanapin ko ano yung wala sa'yo, ipagpasalamat mo na lang kung ano yung meron ka. Dahil ang taong marunong magpasalamat, minumultiply ng Lord. Huwag mong kakalimutan yung blessing at mas lalo huwag mong kakalimutan the blessor, si Lord. So, as you think back over this year, 2024, mamaya pag-uwi mo, ilista mo. Ilista mo yung mga important events in your life. Name it one by one. Huwag ka matakot. Ilista mo rin yung mga pinagdaanan mong pagsubok na nalampasan mo, mga difficulties and disappointments. But remember to consider all the wondrous works of the Lord. Remember to consider all the ways of God has been with you. Kasi during every difficulties, we can always find the faithfulness of God. Kasi alam niyo po, minsan, yung mga difficulties na yun, nakakatulong talaga yun para makita natin, ma-witness natin yung faithfulness ng Lord. Di ba? Lagi nyo naririnig sa akin, minsan may iaalaw talaga ang Lord na sabi ng Lord, o sige, subukan muna kita dito para malaman ko kung nasa na yung strength mo. Di ba? So subukan muna kita, padadalang kita ng mga tao talaga ng mga pasaway para malaman ko kung ang patience mo nag-i-increase. Di ba? Tama ba? Yan, di ba? Minsan naalaw ng Lord. Sabi, Lord, increase my patience. O sige, padadalang kita ng mga taong pasaway. Tama? Sometimes, makakaranas ka, pararanasin ka ng Lord na minsan parang may lackness, pero totoo hindi naman. Kaya lang, siyempre, sabi nga natin, paano mo malalaman that God provides kung minsan hindi ka nakakaranas ng lackness? Paano mo malalaman that the Lord heals kung minsan hindi ka nagkakasakit? So, para-paraan minsan ng Lord sa atin. But all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose.
lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, kasama yan doon sa great plan ng Panginoon sa'yo. Diba? For I know the plans to prosper you. For I know the plans to give you peace and never to harm you, but to give you abundant life. Wow. Kaya mga kapatid, church, this 2024, before it ends, sit down. Remember the works of the Lord. Imbis na yung mga negative issues ng life, isipin mo na lang, God is so good. Diba? Nung panahon na nag-pray ako ng promotion, pinromote niya ako. When I prayed for business, binigyan niya ako ng business. Tama, di ba? Naalala niyo, sabi ko, nag-pray ka ng business, binigyan ka ng business. Pero di sinabi ng Lord sa'yo kung ano yung pagdadaanan mo. Tama. Nung nag-pray ka ng partner for life, binigyan ka ng Lord. Pero hindi niya sinabi na may topak pala yung... Di ba, no? Pero still, God is good. Pero, church, in times na nakakaranas ka ng mga disappointments, discouragements, depression, alam mo, ang susi, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Encourage mo yung sarili mo kay Lord. Kahit mahirap, nakita mo na may gulayat, ganun pa rin, kay Lord pa rin ikaw babalik. Alalahanin mo pa rin si Lord. Alam mo, si Lord faithful, si Lord nagmamahal sa'yo, He's caring, He's loving, He's gracious. Amen? May natutunan po ba tayo? Amen? So, gano'n na lang ha. Church ha, ayaw ko na makarinig ng reklamo ano ba yan, ganito. Ang gusto kong marinig sa iyo ngayon bago matapos ang taon, napakabuti ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. At alam ko, kung hindi ako pinabayaan ng Diyos kahapon, hindi niya rin ako pababayaan bukas. Amen. So yung victory ko in the past, siya rin ang victory ko in my future.